Ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano eksaktong matulog para paggising nyo ay mabawasan ang sakit sa inyong likod-leeg, ibabang bahagi ng likod lower back at para talagang maramdaman ninyong nakapagpahinga kayo sa umaga. At kasing halaga rin ito, ipapakita ko sa inyo kung paano hindi dapat matulog. Dahil maraming tao ang pare-pareho ang paraan ng pagtulog sa loob ng maraming taon at pagkatapos ay magtataka kung bakit sila nagigising na may sakit sa ulo, bakit naninigas ang kanilang likod at bakit pakiramdam nila ay nasagasaan sila ng track kahit pa nakatulog sila ng buong 8 oras. Hindi ko sasayangin ang oras ninyo sa maraming teorya. Ipapakita ko na lang sa inyo ng maayos at simple. Simulan na natin. Umpisahan natin sa posisyon kung saan napakaraming tao ang natutulog at karamihan sa kanila ay walang ideya na mas pinapalala nito ang sitwasyon. Kung madalas kang magising na may sakit sa ulo, kung ang iyong leeg ay napakatigas sa umaga na halos hindi mo ito maigalaw pakaliwa o pakanan, kung naninigas ang ibabang bahagi ng iyong likod at ginugugol mo ang unang ilang minuto pagbangon sa kama nang nakakuba, makinig kang mabuti. Kadalasan ito mismo ang dahilan. Tingnan ninyo kung ano ang nangyayari rito. Una ang ulo. Kailangan mong huminga, hindi ba? Kaya ang iyong leeg ay nakapaling sa isang tabi sa buong gabi. 6, 7, 8 oras na nakapilipit ng ganito. Tingnan ninyo ang anggulong iyan. Ang isang gilid ng leeg ay nakastretch o banat. Ang kabilang gilid naman ay naiipit. Pagdating ng umaga, tiyak na sasakit ang leeg na iyan. Susunod ang ibabang bahagi ng likod. Ang iyong tiyan ang pinakamabigat na bahagi ng iyong katawan. Bumababa ito sa kutsyon at ang ibabang bahagi ng iyong likod ay nagkakaroon ng malaki at sobrang pagkakurba. Nakikita ninyo yan. Ang arkong iyan, nagbibigay iyan ng bigat sa iyong gulugod spine sa buong gabi at mararamdaman mo ito kapag bumangon ka. At isa pa sa posisyong ito, ang bigat ng iyong katawan ay dumidiin sa iyong dibdib kaya hindi makabuka ng maayos ang iyong mga baga. Nagiging mababaw ang iyong paghinga. Iyan ang dahilan kung bakit kahit makatulog ka ng 8 oras ng nakadapa, magigising ka pa rin na parang hindi ka nakapagpahinga. Kaya kung sanay kang matulog ng nakadapa, subukan mong matulog sa ibang posisyon. Alam kong mahirap baguhin ang nakasanayan at baka gumulong ka pa rin padapa sa gabi, ngunit ang makuha lang ang unang 2 o 3 oras sa mas maayos na posisyon ay magdudulot na ng malaking pagbabago. At aling posisyon ang mas mabuti? Ipapakita ko sa inyo ngayon mismo. Ngayon, pag-usapan natin ang pagtulog ng nakatagilid at agad-agad. Narito kung sino ang talagang dapat makinig kung sumasakit ang iyong balakang, kung sumasakit ang labas na bahagi ng iyong hita kapag nakahiga ka, kung naninigas ang ibabang bahagi ng iyong likod tuwing umaga, kung dumaranas ka ng heartburn o acid reflux, ang bahaging ito ay para talaga sa iyo. Dahil napakaraming pagkakamali ang nagagawa ng mga tao sa posisyong ito at ipapakita ko sa inyo ng eksakto kung ano ang mga pagkakamaling iyon at kung paano ito aayusin. Una sa lahat, sa aling gilid ka dapat matulog. Kung issue sa iyo ang heartburn o acid reflux, subukan mong matulog na nakatagilid sa iyong kaliwa. Narito kung bakit. Ang iyong sikmura ay nasa kaliwang bahagi ng iyong katawan. Kapag humiga ka sa kaliwa, ang valvular valve sa pagitan ng iyong sikmura at esophagus ay napupunta sa itaas ng antas ng anumang laman ng iyong sikmura. Pinapahirap nito ang pag-akyat pabalik ng asido. Kung hihiga ka sa kanan, kabaligtaran ang mangyayari. Mas madaling aakyat ang asido. Simpleng bagay pero hindi ito alam ng maraming tao. At syempre, kung sumasakit ang isang balikat o isang balakang, matulog ka sa kabilang gilid para hindi mo nadidiin ang masakit na bahagi sa buong gabi. Ngayon, talakayin natin ang 3 pangunahing bahagi at para sa bawat isa, ipapakita ko sa inyo ang maling paraan at pagkatapos ay ang tamang paraan. Unang bahagi, ang iyong leeg at ang iyong unan. Tingnan ninyo ito. Masyadong makapal ang unan. Nakikita ninyo kung paano naiipit pataas ang ulo? Nakabaluktot ang leeg sa isang anggulo. Matulog ka ng ganyan sa buong gabi at siguradong sasakit ang leeg mo sa umaga. Garantisado iyan.
At dito naman masyadong manipis ang unan. Bumabagsak ang ulo pababa, ang leeg ay nababaluktot sa kabilang direksyon. Parehong problema, magkaibang anggulo. Ngayon dito, ito ang gusto mong mangyari. Pinupuno ng unan ang espasyo sa pagitan ng iyong balikat at ng iyong ulo upang ang iyong ulo ay manatiling tuwid na karugtong ng iyong gulugod. Hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. Mabilis na tip. Kung hindi ganun katama ang taas ng iyong unan, kumuha ka ng regular na tuwalya, tupiin ito at isingit sa ilalim ng unan. Kailangang mas mataas ng kaunti, dagdagan ng tupi. Masyadong mataas, bawasan ng isa. Maaari mo itong ayusin ng perpekto at wala kang gagastusin kahit isang kusing. Ikalawang bahagi ang ibabang bahagi ng iyong likod at ang iyong baywang. Ito ang madalas nakakaligtaan ng halos lahat. At ito ang malaking dahilan kung bakit ang mga taong natutulog ng nakatagilid ay nagigising na may masakit na ibabang bahagi ng likod. Tingnan mo, malapad ang iyong mga balikat, malapad ang iyong balakang, ngunit mas makitid ang baywang sa gitna ng mga ito. Kaya ang buong gitnang bahagi na ito, lumulubog ito patungo sa kutsyon. Ang ibabang bahagi ng iyong likod ay nakabitin ng ganoon sa buong gabi at pagdating ng umaga ay masakit na. Kumuha ng manipis na unan o nakatuping tuwalya at isiksik ito rito mismo sa ilalim ng iyong baywang sa pagitan ng iyong tadyang at balakang. Ganyan lang. Nakikita mo ang pinagkaiba? May suporta na ngayon ang ibabang bahagi ng likod. Tuwid na ang gulugod. Simpleng solusyon, laking ginhawa. Ikatlong bahagi ang iyong mga tuhod at ang iyong balakang. Kung nakakaramdam ka ng sakit sa iyong balakang sa labas na bahagi ng iyong hita o kung nahihirapan kang kumilos agad sa umaga, makinig kang mabuti dahil kadalasan ito ang nawawalang piraso ng solusyon. Kapag ang nasa ibabaw na binti ay nakahiga lang ng ganito, hinihila ng bigat nito ang iyong pelvis pababa. Tumitigilid ang iyong pelvis at hinihila rin nito ang ibabang bahagi ng iyong likod. Dagdag pa rito nagkikiskisan ng iyong mga tuhod at hindi rin ito nakakabuti sa iyong mga kasukasuan. Kaya dobling problema ang nakukuha mo sa balakang at sa ibabang bahagi ng likod. Maglagay ng unan sa pagitan ng iyong mga tuhod dito. Tingnan mo, ngayon ay magkapanay paralel na ang mga binti, pantay ang pelvis at hindi nakapilipit ang ibabang bahagi ng likod. Kung madalas sumakit ang iyong balakang, subukan mo ito mamayang gabi. Maraming tao ang nagugulat kung gaano kalaki ang naitutulong ng isang maliit na bagay na ito. Kaya bilang buod sa pagtulog ng nakatagilid, tamang unan sa ilalim ng iyong ulo, manipis na suporta sa ilalim ng iyong baywang at unan sa pagitan ng iyong mga tuhod, 3 punto at ang iyong katawan ay nakaayos na sa tamang posisyon. Siya nga pala, kung susubukan mo kahit isa man lang sa mga ito mamayang gabi, mararamdaman mo ang pagbabago bukas ng umaga. I-click ang like button para malaman ko na nakakatulong sa inyo ang mga ganitong video. Ngayon dumako naman tayo sa pagtulog ng nakatihaya at mayroon akong isang simpleng trick dito na nagtatanggal ng presyon sa ibabang bahagi ng iyong likod ng halos agaran. Panoorin ninyo ito. Kung sumasakit ang ibabang bahagi ng iyong likod lalo na sa umaga, kung sa mga unang minuto pagbangon mo ay hindi ka makatayo ng tuwid, kung nakakaramdam ka ng paninigas sa buong gulugod mo, kung sumasakit ang iyong mga balikat o shoulder blades, ang pagtulog ng nakatihaya ang maaring pinakamagandang opsyon para sa iyo. Ngunit kung gagawin mo lang ito sa tamang paraan, at maraming tao ang hindi ito ginagawa ng tama, kaya hayaan ninyong ipahita ko rito, masyadong makapal ang unan. Tingnan ninyo ang ulo ay nakatutok paharap, ang baba ay nakadiin sa dibdib. Para ka na rin gumugol ng 6 na oras na nakayuko sa iyong cellphone. Overtime ang trabaho ng leeg mo sa posisyong ito at sigurado akong mararamdaman mo ito pagdating ng umaga. At dito naman masyadong manipis ang unan, bumabagsak ang ulo patalikod. Sobrang nababatak ang leeg, hindi rin ito maganda. Maaari kang magising na may sakit sa iyong leeg at sa likod ng iyong ulo. Ang gusto mong mangyari ay yung sakto lang sa gitna. Sinusuportahan ng unan ang iyong leeg ngunit hindi itinutulak ang iyong ulo paharap ng ganito.
Kita nyo, ang mukha ay nakaharap ng diretso paitaas sa kisame. Ang leeg ay nasa natural na posisyon. Tip, mag-roll ng maliit na tuwalya at ilagay ito sa loob ng ibabang bahagi ng punda nang unan mo eksakto kung saan nakapatong ang iyong leeg. Nagbibigay ito ng karagdagang suporta eksakto kung saan nakakurba ang iyong leeg. Subukan ninyo. Mararamdaman ninyo agad ang pagbabago. Kapag nakatihaya ka at naka-extend ng buo ang iyong mga binti ng ganito, may puwang sa ilalim ng ibabang bahagi ng iyong likod, nakikita ninyo ba iyon? Kasya ang buong kamay ko doon. Yun ay dahil ang mga kalamnan sa harap ng iyong hita kapag tuwid ang mga binti ay humihila sa ibabang bahagi ng likod at lumilikha ng sobrang pagkakurbang ito. Kung magpapalipas ka ng buong gabi, nang ganyan tiyak na sasakit ang ibabang bahagi ng likod mo sa umaga. Ngayon panoorin ninyo ang mangyayari. Naglagay ako ng unan o nakaroll yung kumot sa mismong ilalim ng mga tuhod ng ganito. Nakita ninyo kung ano ang nagbago, bahagyang bumaluktot ang mga tuhod. Na-relax ang mga kalamnan sa hita at bumaba ang ibabang bahagi ng likod papunta sa kutsyon na wala ang puwang. Natural na ngayon ang kurba, hindi na sobra. 5 segundo lang para i-set up. At kung nagigising kang may sakit sa ibabang bahagi ng likod, baka ito na mismong ang solusyong hinahanap mo. Maraming tao na sumusubok nito sa unang pagkakataon ang bumabalik at sinasabing, bakit walang nagsabi sa akin nito noon bueno ngayon ay alam nyo na. Gamitin ninyo ito. Kung masakit ang iyong balikat, huwag mong ilagay ang braso mo sa likod ng iyong ulo at huwag mo ring hayaang nakababa lang ito sa gilid ng iyong katawan. Pareho itong lumilikha ng tensyon sa kasukasuan. Sa halip maglagay ng maliit na unan sa tabi mo sa ilalim ng iyong braso para bahagyang nakaangat ang braso at nakapahinga sa isang natural na posisyon. Ang siko ay medyo nakalayo ng kaunti sa iyong katawan. Ang kamay ay nakapatong sa unan. Nababawasan ang bigat sa balikat at mapapansin mo agad na mas komportable ito. Okay, alam nyo na ngayon ang mga pinakamalalaking pagkakamali sa 3 posisyon sa pagtulog. Ngunit heto ang magandang balita. Mayroon pa akong ilang simpleng tip bago matulog na makakatulong sa inyo na maging mas komportable, mas makatulog ng maayos at magising na may mas kaunting sakit. At yung huling tip, tiyak na hindi ninyo gustong palampasin. Tip numero 1, ang 3-point check, 3 puntong pagsusuri bago patayin ang ilaw. Bago mo ipikit ang iyong mga mata, gumawa ng mabilis na pag-check. Sinuportahan ba ang leeg ko? Hindi ba lumulubog ang ibabang bahagi ng likod ko? Nasa tamang pwesto ba ang aking mga tuhod? 3 segundo at alam mo nang nasa tamang lugar ang lahat. Gawin itong ugali at magpapasalamat ang katawan mo sa iyo. Tip numero 2 para sa mga may sakit sa labas na bahagi ng balakang, kung patuloy kang nakakaramdam ng sakit dito mismo sa gilid sa itaas lang ng kasukasuan ng balakang, subukan mo ito bago matulog. Kumuha ng bola ng tennis. Humiga ng nakatagilid sa isang matigas na ibabaw. Magandang sahig. At ilagay ang bola sa ilalim ng kalamnan ng iyong puwit glute muscle, hindi mismo sa buto, kundi sa kalamnan, bahagyang sa itaas at bahagyang sa likod ng balakang. Dahan-dahang gumulong-gulong at maghanap ng mga masakit na bahagi. Kapag may nahanap ka at siguradong meron panatilihin ito roon ng 30 hanggang 60 segundo. Hayaan ang kalamnan na ma-relax sa presyo ng bola. Baka mamangha ka kung gaano kalaking ginhawa ang makukuha mo minsan agad-agad sa unang pagsubok pa lang. Isang paalala, huwag idiin ang bola sa buto. Sa mga kalamnan lang ito gawin. At kung ang sakit ay matalim o masyadong matindi, bawasan ang pagdiin. Tip numero 3, isang simpleng pag-iin at stretch para sa ibabang bahagi ng iyong likod bago matulog, humiga ng nakatihaya. Hilahin ang magkabilang tuhod pataas sa iyong dibdib. Ipulupot ang iyong mga braso sa mga ito at dahan-dahang umugoy ng pabalik-balik sa magkabilang gilid at 30 segundo hanggang 1 minuto. Iyon lang. Dahan-dahan nitong niluluwagan ng mga kalamnan sa ibabang bahagi ng iyong likod at inaalis ang tensyon na naipon sa buong araw. Simpleng paggalaw, malaking pagbabago.
Gawin ito gabi-gabi bago ka pumunta sa kama. Bigyan mo to ng 1 linggo at mapapansin mo kung gaano kadali na ang makatulog at kung gaano kaginhawa ang pakiramdam ng iyong likod sa umaga. Tip numero 4, huwag kumain ng mabigat na pagkain sa loob ng 2 oras bago matulog. Ang busog na tiyan ay nagpapahirap at hindi komportable sa bawat posisyon sa pagtulog lalo na kung nakatagilid o nakatihaya ka. Ang presyon sa iyong diaphragm ay nagpapahirap sa paghinga ng maayos. At kung ikaw ay dumaranas ng heartburn ng hapunan ng gabi na, ay halos nangangarantiyang mahihirapan kang matulog. Tapusin na natin ito ng mabilis. Pagtulog ng nakadapa, subukang iwasan ito. Ipinakita ko sa inyo kung bakit. Kayo na mismo ang nakakita. Pagtulog ng nakatagilid unan na may tamang taas suporta sa ilalim ng baywang at unan sa pagitan ng mga tuhod. Kung nakakaranas ka ng heartburn, humiga sa kaliwang bahagi. Pagtulog ng nakatihaya, isang unan na sumusuporta sa iyong leeg at syempre unan sa ilalim ng iyong mga tuhod para tanggalin ang bigat sa ibabang bahagi ng iyong likod. Subukan kahit isa man lang na bagay mula sa video na ito mamayang gabi. Bukas ng umaga, mararamdaman ninyo ang pagbabago. Kung nakatulong ito, i-click ang like button at mag-subscribe sa channel natin na Alaga sa Katawan at ipadala ang video na ito sa taong maaring nangangailangan nito. Sa iyong nanay, tatay, kaibigan o kapitbahay dahil ang matulog ng walang sakit ay hindi isang luho. Ito ay isang bagay na maaaring makamtan muli ng lahat. Hanggang sa muli,